Yo, what's up mga kabundalag? Isa na naman na tips kung paano natin gamitin yung ating mga axi especially sa arena. So this time, i-share ko sa inyo kung paano yung naging strategy natin sa pagbit ng ABP lineup. So, if bago kayo sa akin channel mga kabundalag, is please support my channel. Burong Bundalag po yung channel name natin. Ito. Burong Bundalag, gaya po ng gamit natin sa Axie Battle. Without one lang po siya, without one. Then, purely mga ano po yun, mga Axie so far. So, let's review po yung mga cards ng kalaban natin. So, sa backline po natin is Aqua na may heal. So, first card is Hair Dagger. So, Hair Dagger, medyo masakit po yan. Gawa po ng nagdo-draw card siya. Pagka, especially pag nauna yan, since Aqua. Pag during 1 versus 1. Kahit wala nang, or konti na lang yung cards niya sa deck niya, maglalabas or magdo-draw at magdo-draw yan ng card. Then, medyo masakit po yung din niya kung nakikita nyo naman. 120 yung damage niya. And then, maganda-ganda din po yung kanyang shield. Then, Swift Escape, pampabilis niya. Alam naman natin yan. Heal natin. Meron din siya, konti. So, speed niya hindi ganun kataas since hindi nga siya pure na aqua. So, tingin ko kaya naman natin ito mamaya mga lobby. So, next niya, pang midline niya is beast na hindi siya pure. So, may 0 cost siya na Rattle Slap. Draw card din siya pag tinira ng beast, bug, or mech. So, on this game po, wala pong gamit yung Rattle Slap niya sa atin. Yung draw card, walang gamit. Kasi yung naka-mention lang sa card niya is beast, bug, or mech. Samantalang meron tayo is dust, aqua, and plant. So, magandang points po yun para sa atin. Pero sa kanyang 3 cards, wala po tayong magagawa since lahat naman po ng cards na tatlo na yan na natitira, yung Ronin or Single Combat, Ivory Staff, at saka Piercing Sound, gumagana po yan sa lahat. So, ang disadvantage naman po ng ganito na hindi siya purong beast, alam naman po natin, sa mga hindi lang po nakakaalam, is kailangan po niya mag-ipon ng certain cards para po ma-burst niya yung gusto niyang i-burst mamaya or sa mga upcoming games niya. Ang gusto ko lang po dito sa mga cards niya is yung Piercing Sound. Kasi talagang pag ang nakalaban niya is medyo nag-iipon, syempre, mababaliwala yung kanyang pag-iipon. Ibig sabihin, mababawasan ng isa pag tinira po yan. At the same time, may damage din na 80. So, medyo maganda din yung damage na yun. So, in terms of speed, mauna naman po tayo mamaya kasi po, yung pong backlane natin is Terminator na puro. Dust siya. 46 speed. Wala naman din pampabilis ng speed yan. So, dito sa aqua po niya na backlane, maaaring mauna siya kasi nga 47 yung speed niya. So, most of the aqua po, especially yung mga puro, nauuna sila sa atin kasi yung mga yan, pag perfect speed ng aqua is 57. Yun. So, in case po na 1 versus 1 mamaya, 47 speed siya, kagaya nga ng nasabi ko, 46 speed siya. Ang magagawa po natin dyan para makauna tayo is bibigyan po natin siya ng Mystic Rush mamaya. Para po may speed down siya for 2 rounds. So po pwede po natin gamitin yung advantage card natin na yon mamaya para po mauna tayo
sa kanya na tumira mamaya na 1 versus 1, especially sa blood moon curse na napaka-critical po ng mga decision making dapat doon. Okay? So, yung tangke po niya is 3 common cards, which is yung Carrot Hammer, Prickly Trap, Vegetal Bite. So, sa mga hindi lang po nakakaalam or baguhan or additional knowledge kung hindi nyo po napapansin. So, yung Carrot Hammer po natin is magiging ng energy pagka nabasag po yung shield niya. So, maganda po yan pagka alam po natin na halimbawa sa atin meron din po siyang Carrot Hammer. Pag alam po natin na possible na aatake na sila more than sa shield nito, more than 40 is ilagay na po natin. Hindi man makakagain po tayo ng isang energy at the same time, maa-attack pa po natin siya ng 70. Kagaya lang po kasi nung sa atin yan. So, ang next card po niya is draw card. So, yun. No cost na naman po yung card niya. So, meron po siyang bali dalawang no cost. So, isa po dun sa plant, tsaka isa sa beast. Tingnan po natin yung aqua niya. Yung aqua po niya is pure, lahat may cost. So, ang advantage nga po ng zero cost, of course, wala ka pong gagamiting energy pag ginamit mo to. Kaya lang, syempre, compare sa may mga gagamiting energy, medyo mababa yung kanyang attack. Kung nakikita nyo po is 60 lang. And then, wala siyang shield. So, may pros and cons naman din po kada cards natin na gagamitin sa mga kalaban natin. So, minsan magkakataon na talagang halos, halimbawa po itong heroic card, halos ang makakalaban mo is may aqua, mga ganon. So, possible na magagamit nyo po yan ng maigi. So, yun nga din po, medyo ilag tayo mamaya na tirahin natin yung plant niya ng aqua. Kasi, kung nakita nyo naman po, DAP po yung ating line up so far. Ayan. So, possible po na tirahin natin yan baka isang beses lang. Yun palagay natin na mababurst na siya. Or possible na gamitin natin yung dalawa, yung dust, and then plant para patayin po natin yung plant niya mamaya. Wala naman po siyang pumpkin. So, pwede, hindi naman po ganun kahirap niya na patayin niya. Kaya lang, tiyempo lang po tayo. Kasi sigurado gagamitin niya yung sa first round or sa second round yung prickly trap niya tsaka vegetal bite. Then later on, lalagay niya na yung carrot. Third round, fourth round onwards. So, sa case naman po natin, yung tank po natin is 2 basic cards po ng plant, which is yung Carrot Hammer, kagaya na sa kanya. And then, Vegetal Bite, yung magnanakaw niya. Yung sa kanya, Vegetal Bite din. So, tandaan niyo po, minsan, pagka sa mga baguhan lang po, pag sa appearance lang po ng Axie, makikita na po natin kung ano yung mga abilities nila. For example po, sa bibig, ayan, parehas po sila na parehas. Ibig sabihin, serious yan. Yun yung magnanakaw. Vegetal Bite, ito po yun. Still energy siya. So, iba-iba po yung iba-iba po yung mga characteristic ng mga Axie. So, later on, mga 1 month, 2 weeks, mga ganyan. Minsan po, nakakabisado na natin yung mga abilities ng Aqua without seeing the cards po, without opening or without taking the Axie kung ano yung proper card. Kung gusto niyo naman po makasigurado, wala naman pong problema. Pwede niyo silang buksan na ganyan. So, 35 speed po yung kanyang plant. Ano po? Yung sa atin is 34. So, mauuna po siya. So, on this case po, advantage po sa atin kahit po yung speed natin is low. Bakit po? Kasi po, kung sakaling tirahin tayo nila ng plant niya, beast niya, aqua niya, nasa huling po tayo kung mapapansin niyo po, nasa taas. Nasa huling column po tayo natitira. Ayun, no?
Kasi po, siya yung pinaka lowest speed. So, on this case, kailangan po natin i-anticipate kailan sila titira at kailan natin pwedeng ilagay na mag-heal tayo para masustain po natin ang plant natin. So, kung mapapansin nyo po, halos parehas lang po yung card namin. Ang pinagkaiba lang po is yung heroic card niya is hindi siya pang plant talaga. Alam ko po yan kung hindi ako nagkakamali. Bug yata yan. Or beast. Then, instead po na prickly trap yung pang-attack natin, kagaya na sa kanya, pinili po natin yung shield jab. Sa kadahilan na medyo mataas po yung shield niya para maging kumbaga balance po yung ano niya. Balance yung kanyang power and then shield. Ngayon, hindi naman po natin pinili yung common na pumpkin yung nasa likod. Kasi nga gusto natin mag-heal at i-sustain pa yung plant natin kung sakali. Masusustain naman po yung plant natin kahit meron tayong pumpkin. So, depende na lang po sa paggamit natin or anticipation natin sa laban kung kailan natin ilalapag yung certain plants natin. Madalas po, dun nagkakatalo kasi halos pare-parehas naman po yung mga axis. May mga certain axis lang po na hindi siya common na yung mga chop suey natin. So, depende na lang po sa diskarte, counting ng energies, cards, kung tingin mo kailan niya ititira yung certain cards, yung mga ganun po. Next in line po natin is standard aqua natin. Pinaka-importante, kaya natin to napili is yung may tail slap siya. Ang speed po niya is perfect, 57. Sweep escape po kung sakaling makakalaban natin is yung aqua din. So, pwede nating lagpasan yung kanyang speed. Ibig sabihin, mauna po tayong titira pagka nilagay po natin yan. Then, risky fish, may attack plus po tayo. Pag ginamit po natin yan, as mentioned on the card, plant, reptile, and dust. Pero pag hindi po plant, reptile, and dust ang tinira natin, ang attack po natin is 105 or possible na less than 105 pa, minsan 100 lang. Bakit po? Sa mga hindi po nakakaalam or baguhan pa lang na naglalaro, may mga certain percentage po tayo kung saan malakas i-attack yung certain cards at saan mahina. For example po, yung reptile po na common tank, plant at dust, pag tumira po siya sa aqua, bird at dawn, meron po siyang attack plus na plus 15%. And then, at the same time, yung aqua naman, aqua, bird, dawn, pag tumira po siya sa beast, bug at mech, may attack plus din po siya na 15%. And then, beast, bug, at mech, pag umatak siya sa reptile, plant, at dust, may plus attack siya na 15%. So, hindi po nangangahulugan na kung 105, for example, dito sa risky fish, ang nakalagay is 105 na po yung ating mamaminus sa kalaban pag tinira natin. So, kailangan po natin i-consider kung kailan natin ilalapag yung mga yan. Meron naman pong instances na wala tayong choice kasi yung mga kalaban natin or yung mga titirahin natin is attack minus siya, hindi siya attack plus. So, wala po tayong choice kung hindi gawin yun. Kasi, pag nag-ipon lang po tayo nag-ipon ng energy at naunahan tayo ng kalaban naman, patay din po tayo. So, ibig po sabihin sa mga nabanggit ko, ulitin ko po, pwede nyo pong i-search sa Google, meron yan. Axie Infinity, yung mga counter attacks natin, may mga diagram po dyan na nakalagay
ah, kung alin, yun nga, kung aling axis ang may attack plus, kung saan mo titira, magkakaroon ng attack minus, gano'n. So, ulitin ko lang po, kung sa mga ayaw nang tumingin sa Google, kung gusto nyong ilista, sige po. Yung reptile plant dust, pag tumira siya sa aqua bird doon, may plus attack na 15%. Yung aqua bird doon naman, pag tumira sa bees bug mech, may plus attack na 15%. Yung bees bug mech naman, pag tumira sa reptile plant at dust, may plus attack po na 15%. Ngayon po, pagka ina-analyze nyo po yun, para po siyang clockwise ang datingan. So, pag nasa chain po kayo ng clockwise, yun po yung attack plus na tirada ng mga cards natin or ng mga axis natin. Pag nag-counter naman po kayo, syempre counterclockwise. So, dun po yung attack minus natin para po madali nating maintindihan at makabisa yung mga puntos po na napaka-importante. Especially po yan sa mga critical judgment na natin. For example, yung titirahin natin is 105 na lang. I-example natin tong risky fish. 105 na lang po yung HP niya. Pero ang titirahin natin is hindi siya belong dito sa plant, reptile, dust na nakalagay sa kanyang cards. So, ayun, kailangan po natin i-consider at tandaan yung mga yan. So, kung wala din naman siyang shield expected natin, so, possible na pwede nating itira is isa lang para po maka-save tayo ng cards at the same time nung energy. Attack plus naman po na mini-mention pala dyan, to make it clear lang, pag tumira po sa plant, reptile at dust, gaya po nung nabanggit ko kanina, may dagdag po siya na damage. Yun lang po. Okay pa. Okay, backline po natin is standard po na Terminator, dust. So, common na po na ginagamit ng mga kabundalag natin ngayon sa arena since nung season 18 medyo maraming nahirapan po sa Terminator. This season 19, medyo marami pa naman din po yung nahihirapan sa Terminator, especially yung mga baguhan. So, yun po yung advantage ng Terminator this time. Kaya po kung mapapansin nyo, nung season 18, madalas nilalagay nila sa likod. Pero this time, may pinang mid lane na nila to. Kasi iba-iba na nga yung iba-iba na nga yung mga positioning ng mga axe ngayon. Kagaya nga nung nasabi po kanina, yung mga AAP dati, aqua plant, ginagawa nila, pinag-shuffle na, ginagawa ng APA. Although dati may gumagamit na ng APA or yung APA. Ngayon, madalas is yung PAA or plant aqua. Madalas ganun lang ginagamit nila. Mag-steal lang sila na mag-steal hanggat kaya nila doon sa plant nila sa likod at titirahin mostly ng prickly hit kasi medyo malaki yung damage nun since huli siya titira most of the time sa linya. So, linya po natin na sinasabi ko, ito po yung linya sa taas, ito po yung sequence ng pagtira ng mga axis sa kalaban nyo at yung sa inyo. So, yung sa inyo po, yun po yung medyo malaki yung image niya sa taas. Yun. So, medyo dumarami na rin po yung mga nakakalaban natin na plant aqua. Tapos, healing po yung nasa likod niya. Healing.
or nag-heal. Either rosebud or healing aroma, or kagaya po nung sa atin, yung Shrooms Grace na Shiitake. Yan. Kasi po yun yung pang final ano nila, pang backlane nila, para pang sustain. Dadalhin ka nun pang Blood Moon. So meron din po tayo tutorial nun. Paki-follow, like, subscribe, share, comment. Yan po ang ating channel para po sa mga ibang tutorial na ating gagawin sa future at sa mga nagawa na po natin. Meron pong mangilan-ngilan na na-upload doon. I think makakatulong naman po yun kahit papano sa inyo, sa mga hindi pa marunong maglaro or sa mga gusto makakuha ng maybe some tricks sa mga marunong na po, matagal nang naglalaro ng Axie. So I think it's time na po to review na ang fight natin. So let's go. Bagalan lang po natin yung speed niya para ma-appreciate po natin. So this time, naglagay po siya ng isang nakaw, isang karot. So tayo rin po isang nakaw tsaka isang shell jab. Sige po, tingnan natin. Medyo mabagal siya mga lodi. So natin. Mabagalan tayo. Yan. So, sa case po na yon, nakanakaw tayo, nakanakaw siya, so pantay ang laban, nakadamage tayo, nakadamage siya. Pero mas pabor po sa kanya. Bakit? Kasi po, yung nilagay niya is yung carrot. So, nabasag po natin yung kanyang shield po ng kanyang carrot. So, nakagain po siya ng extra. So, this time, meron siyang nung unang round, meron siyang 3 energy. Ginamitan niya ng dalawa. Meron pa siyang 1 energy. Nakanakaw siya ng isa, naging 2 energy. At saka nabasag pa natin yung kanyang carrot hammer na shield. May nakuha ulit siyang 3. So, this round, sa second round, meron na po siyang 5 energy. So, lamang po siya sa atin ng energy. So, sige po, tingnan po natin. So, yun. So, tumira na po yung kanyang hair dagger. Kasi po, medyo takot po yung mga opponent natin pag ganyan, pag may nag-heal, especially yung tanke natin. Gusto po nung mga yan is talagang durugin kagad yung ating tanke para hindi na makapag-heal. Pero syempre po, depende sa mga cards niya, sa dating ng mga cards niya, kung mapapatay niya kagad tayo, tsaka sa energy niya. So sa energy po niya is tingin ko wala namang problema, medyo marami siyang energy. So hair dagger, tapos meron tayong naitira yung kanyang plant na draw card. Walang problema. Meron naman po tayo nakaw. Binawian natin siya kanina. At saka carrot. So, medyo maganda po yung card natin this round. Binigyan na tayo ng 2 risky fish, which is may advantage sa plant. Ayun. So, tignan po natin kung ilan yung magiging damage niya sa plant. Since plant po yung titirahin natin ngayon. So, take note po na 105 yung naka-mention sa ating card. Okay? Ayun. May attack plus po siya. So, ang naka-mention po sa card natin is 105. Pero bakit po 104 lang ang nabawas? So, in this case po, attack plus niya is doon na sa pinaka positioning niya sa taas. So, kung sino yung unang titira. Attack plus. Parang speed up po ang naging datingan niya. Sige po. Ayun.
gumana na po yung proper attack plus niya na 124 instead na 105 po. So, yun po, no? Lahat po ng mga games, minsan mga website, may mga bugs po. So, hindi po natin maiiwasan yan. Kagaya po nung na-explain natin kanina, attack plus is kailangan ang damage niya is more than 105 kasi nga plant yung tinitira natin po. So, maaaring sabihin niyo po na mali yung binanggit ko kanina. Pero nakita niyo naman po, ang unang attack niya is 105. Ay, 104. Pero yung naka-mention sa card natin is 105. So, minsan hindi rin po natin maintindihan sa sistema kung bakit naging ganon. Pero, sa case po na second card natin, nakita nyo naman po ano yung attack plus niya, naging 124 instead na 105. So, to make sure po, minsan, pag titira kayo, kung tingin nyo ng alanganin, dagdagan nyo ng ibang card na. Kasi minsan, pag naglagay pa ng pag naglagay ang kalaban, or naglagay ka ng card, madadagdagan yung, magkakaroon ka ng shield. For example, yan, 20, 10, and then 20. So, kailangan po natin i-anticipate yun. Sige po, tuloy natin. So, yun, nabase na po natin yung kanyang plan. At the same time, nabusalan po natin ng champ yung kanyang beast. So, yun mga kabundalag. Napakaganda po ng set play natin that time. Kung mapapansin nyo po, na-stun po natin siya yung kanyang beast. Ibig sabihin po, doon na po pumapasok kanina yung sinabi ko na napakahalaga ng mga cards na naka-mention, mga notes na naka-mention sa mga cards para magamit or ma-maximize po natin yung mga energies, mga cards, mga attack plus, minus na yan na sinasabi po natin. Bakit po? 3 cards lang po yung nilagay natin kanina doon sa ating aqua kung napansin nyo po, no? Pwede nyo naman po yung i-review hanggang ma-analyze nyo po at makita yung mga punto na hindi nyo po naintindihan sa ngayon. Pero napakadali naman po na intindihin yan mga kabundalag. Ayun. So, na-burst na po natin siya sa 3 cards. Na-burst na po natin yung plant niya sa 3 cards or yung tank niya sa 3 cards. At the same time, quietly anticipated na po natin kanina sa laban natin na mababurst nga ng aqua yung kanyang plant. Kaya nilagyan na po natin yung dust natin ng certain cards, which is yung Mystic, Sticky Goo yata yun, hindi ako nagkakamali, tsaka Champ. So, ito lang yung natin, pinaka-aim natin, kaya natin tinira din. Mabawasan natin at the same time, ma-stun natin using Champ yung kanyang beast card kasi nga anticipated natin na possible na titira na yung kanyang beast. So, yun. Na-stun nga siya. So, ang hindi tatama ngayon is yung pinaka-critical na card niya, which is yung Ronin, na pinakamalakas na card sa beast. At the same time, naglagay siya ng piercing sound, which is destroyer ng energy, pero wala naman siyang makukuha or madi-destroy na energy sa atin since zero energy na tayo. Nag-full blast tayo. And then, Ivory Stab. Okay, Ivory Stab. Medyo mahina lang yan kasi nga yung combination niya is hindi sapat. Sige po, tingnan natin. Ayun, nag-miss na siya. So, buhay pa rin ang ating tangke, mga kabundalag. So, this time, wala na siyang ibang choice kung hindi manggigil po sa atin at nagpapat na lang tayo para patayin yung ating plant. So, kung napansin niyo po mga kabundalag, tag dito, nagpapas po tayo kasi anticipated natin na papatayin niya na yung ating tangke. Kasi nga, medyo for sure na frustrate siya kanina dun sa na lagyan natin ng champ yung kanyang beast. Kaya medyo nanggigil yan sigurado, kaya pinatay niya na yung ating plant. Ang ginawa naman natin is nilet go na natin yung
ating plant or yung tank natin. Kasi nga, hindi naman natin pwedeng i-retain lahat yung mga axis natin para sa buong laban. So, kailangan tayong i-let go. Okay, so no problem yun since madami naman tayong energy. So, this round, hindi ako nagkakamali, tinry natin siyang i-burst this round. Pero, at the same time, gain energy tayo since dumating na yung ating dalawang Nemo. So, nanggigil din yung kanyang aqua. So, as expected. No problem kasi nakagain na tayo ng dalawang energy. So, this time, tinatry nating i-burst yung kanyang beast pero unfortunately, hindi natin na-burst kasi nga nagkulang tayo dun sa attack ng ating dash. So, pag ganitong laban, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Kailangan natin patayin agad yung beast. Kasi possible na makakuha pa siya ng other cards at matira niya pa tayo. Kahit na may stun yan. Pero pwedeng magbitaw yan ng pagsapat yung energy niya at nagpapas tayo. Pwedeng makakuha siya ng dalawang, let's say, Ronin tsaka Ivory Stab. Pwede niyang ipamiss yung unang tira. Possible na madali pa tayo dyan. Baka pag nadali tayo ng beast na yan, medyo matindi, pwedeng ikamatay natin or possible na ang tira sa atin is mga 90, 80, 70 na lang na HP. Hindi nakasama yung shield. So, tips lang mga kabundalag. Pagka mga ganitong datingan ng laban, 2 versus 1, naka-stun, at tingin mo, isang cards na lang, mapapatay na, maglagay na tayo ng zero cost na Mystic Rush pang suporta. Kung meron ako this time ng Sticky Goo, lalagyan ko yan. Sigurado yun. Number 1 yun na card na pipiliin ko. Bakit po? Kasi may mga time na kahit nagbibilang tayo ng energy, may mga time na medyo nadala na tayo ng game sa mga strategy, placing of cards, mga ganyan, at nagkamali tayo ng bilang sa energy at cards ng kalaban, possible po na atake yung aqua niya. So, pag umatake po yung aqua niya sa ating Terminator, possible po na mapatay niya. So, on that case po, kailangan po nating in this case po, kailangan po nating ma-burst na yung beast kagaya po na sinabi natin. So, pasensya na po, medyo may tao lang po na dumating, kaya medyo na-interrupt tayo ng konti. So, this case po, nilagyan po natin ng Mystic Rush since zero cost naman po yan, tsaka isang paniguradong allergic reaction. So, medyo masakit po yan. Kung 9 HP lang po yung titirahin natin, ano po? So, yun nga po, pagkakasabi ko, kung meron din kayong panangga dito sa aqua niya, lagyan niyo ng Sticky Goo to para hindi siya mamatay. What I mean is, para maging less yung din niya, damage. Kasi pag napasag yon yung shield niya, nung Sticky Goo, may stun yung isang tira niya. At least, bawas yung hindi ganun kalaki yung damage. Kung sakaling magpo-full blast yung aqua niya or yung backlane niya. So, let's see po, sa susunod na laban. Sa susunod na steps. Yun. So, hindi na nga po tumira yung kanyang aqua. So, nag-ipon po siya ng cards niya at energy. On our case naman po, medyo marami po yung natin, energy. Kung nakikita nyo po, may 6 po tayong energy. And then, 4 energy po sa kanya. As expected po, nung pagbibilang ko kanina, 4 energy siya. So,
possible po na full blast niya yung kanyang core energy this round. And then, mamaya po natin yan papatayin. Pagbibigyan po muna natin na tumira ng tumira. So, pag kompleto na po yung natin, cards natin, saka na po natin i-burst mamaya. Sige po, tingnan natin. So, ayan. Kung makikita niyo po yung positioning ng kanyang mga cards, nilagay po niya yung pinakauna na possible na wawasak sa ating shield. And then, kung mawawasak man at naka-stun siya, kasi expected nila ng mga kalaban natin na may sticky go tayo, possible na hindi tatama is yung 60 lang. O kung 60 lang, hindi ganong masakit sa side niya, kasi 60 nga lang yung damage, tsaka may heal po kasi yan itong kung natandaan nyo, yung second card niya. So, wala naman din siyang i-heal dito. So, okay lang i-let go niya yung isang cards na yan. Importante, tatama itong speed plus niya. Kasi takot din yung mga yan na maunahan natin sa turn mamaya. Tsaka yung 120 niya na hair dagger. Sige po, tingnan natin. Ayun, stun yan. So, hindi tumama yung mababa, tumama yung mataas niya, tumama din yung isa. On our case naman po, medyo kung sa bilyar pa blessing lang po, no, mga kabundalag. Ayan, so basic placing ng cards natin sa Termi. Since madami tayong energy, mga kabundalag. Wala tayong cards, pero darating yan. Sige lang, hintayin natin yan. Tandaan po natin na wala na siyang energy. So, 2 energies siya mamaya pag after this round. So, tayo magiging 5 na yan. So, napakalaking advantage. Though, ang ating HP is 207 na lang this time. Pero, yung sa kanya, mapapawasan natin kahit paano. At saka, naka-stun pa siya. Okay? Tingnan natin. Okay, 292. Not bad. Okay. Sa case po na to, mga kabundalag, kung nakikita niyo po, ang inilagay lang natin is sticky goo. Bakit po? Kasi po, kahit marami tayong energy, hindi pa rin po dumating yung mga cards na gusto natin, which is yung hinihintay pa po natin yung isang champ tsaka 2 allergic para pang-burst sa kanya. Pero yun nga po, ang kalaban naman natin is 2 cards lang, walang problema kahit may sticky go lang inalagay natin kasi hindi naman tayo niyan mapapatay, pero makakapag-heal po siya ng konti. Ito po yung plant niya, ito, Drain Bite, makakapag-heal siya ng kung ilang damage yung na-damage niya, yun din po yung i-heal niya. Sige po, tingnan natin ano po. Ayun, nag-miss yung isa. And then, nakapag-heal po siya, pero nabasag niya yung ating sticky go, yung nilagay natin, kaya na-stun na naman po siya. So, ang mangyayari po dyan is papasok yung ating tag dito, pumasok po yung ating sticky go kasi naka-stun siya. So, mga kabundalag, kung mapapansin nyo po, hindi na umalis yung kanyang access sa tabi natin, no? Yan po gawa po ng mga bug nga or mga errors ng mga developers ng game, kagaya nung kanina dun sa mga risky fish natin na attack plus, attack minus. Nangyayari po yan. So, wala naman po problema yan since tapos na rin yung laban na to at nire-review nga natin para makapagbigay tayo ng information na nararapat at makakatulong sa mga kabundalag natin na naglalaro ng Axie. So, this time, ang nilagay niya is 2 cards pa rin, Speed Plus and Hair Dagger.
Pero, i-stand naman na naman po natin yan. May stand na naman. Sabi po na, konting bawas, stand. Sa atin naman po, gaya nung sabi ko kanina, nag-apply tayo ng attack plus kasi para mauna tayo. Pero, bakit po hindi tayo nauna? Kasi, unang-una, aqua siya eh. Tapos kung hindi ako nagkakamali, gumamit siya ng swift escape kanina. So, sige po, okay lang yan. Kasi, 2 cards lang siya. 2 cards lang siya. 2 energies lang siya. So, ginamit niya lahat. Wala nang matitira. Tayo naman po is dumating na yung ating hinihintay na 2 allergic. And then 2 champ. So, kung mapapansin nyo po yung sequence na tandaan nyo po. And then, napakarami po ng energy natin, 3 pa. So, tatry na po natin i-burst this time yung kanyang aqua. So, tingnan nyo po, mga kabundalan. Ayan po. So, this time mga kabundalag, hindi pa natin na-burst. But, due to blood moon curse, mababawasan siya. So, below 50 na lang siya. So, patay na siya. Yung, na-burst po natin siya using blood moon curse. So, tandaan po natin mga kabundalag, pag Terminator po yung gamit natin, huwag po tayong magmadali. Medyo mag-ipon po tayo ng proper cards at energy. Lagi po natin tandaan, napakahalaga po ng sticky glue. Huwag po natin itira yan sa early rounds na may mga aaksi pa na iba. Para po hindi masayang yon at mahirap pa naman pong pabalikin yung bagong deck pagka gano'n na. So, ipon energy, tamang tempo, alamin ang cards ng kalaban at weaknesses, mag-conserve ng energy at cards. Ayun lang po ang simple but useful I think sa mga lalo na po sa mga bagong naglalaro ng Axie Infinity. So, please support my channel na lang po. Burong Bundalag, alisin nyo na lang po yung 1 kasi po sa scholar ko to na isa. So, Burong Bundalag at YouTube channel. Please subscribe, share, like, and comment. Then, hanggang sa susunod po na tutorial, tips. So, see you mga kabundalag. Thank you.